Kung pareho lang MP2 strategy mo sa lahat ng edad, malamang mali ang ginagawa mo. Ang tamang pag-ibig MP2 strategy sa 30s, 40s at 50s ay magkaibang-magkaiba. May strategy na perfect kapag nasa 30s ka, pero kapag ginawa mo pa rin ito sa 50s, maaari kang mawala ng malaking kita sa dividends. Sa video na ito, ipapakita ko ang pag-ibig MP2 investment strategy by age. 30s versus 40s versus 50s at alin ang pinakamatalinong approach. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang dahilan kung bakit nagkakaiba ang MP2 strategy depende sa edad ay dahil tatlong bagay ang nagbabago habang tumatanda tayo. Time horizon, financial responsibilities, at risk tolerance. Kapag nasa 30s ka, mahaba pa ang panahon para sa compounding. Kapag nasa 40s ka, kadalasan nagsisimula ng dumami ang financial responsibilities tulad ng pamilya, bahay at long-term security. At kapag nasa 50s ka, mas mahalaga na ang capital preservation at paghahanda sa retirement. Ibig sabihin, kahit pareho kayong nag-i-invest sa Pag-ibig MP2, hindi ibig sabihin na pareho rin ang dapat nyong strategy. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang tatlong magkakaibang MP2 strategies depende sa edad. MP2 strategy para sa 30s, MP2 strategy para sa 40s, at MP2 strategy para sa 50s. Simulan na natin sa unang stage. MP2 strategy para sa 30s. Kung ikaw ay nasa 30s, ang pinakamalakas mong advantage sa pag-i-invest ay oras. Maraming tao ang nagfo-focus sa kung gaano kalaki ang pera na ilalagay nila sa investment. Pero sa totoo lang, sa mahabang panahon ng pag-invest, oras ang isa sa pinakamakapangyarihang asset na meron ka. Bakit? Dahil ang oras ang nagbibigay ng tinatawag na compounding effect. Ang compounding ay simpleng konsepto pero napakalakas na epekto nito sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin nito, ang kinita mong dividends ngayon ay kikita ulit sa mga susunod na taon. Sa madaling salita, hindi lang ang pera mo ang lumalaki. Pati ang kinita ng pera mo ay patuloy pang kumikita. Halimbawa, kung may dividends kang nakuha ngayong taon at hindi mo ito kinukuha bilang cash, mananatili ito sa iyong MP2 account at magiging bahagi ng iyong principal. Kapag dumating ang susunod na taon at nag-declare ulit ng dividends ang Pag-ibig Fund, kikita rin ang dating dividends na yon. Ito ang tinatawag na snowball effect sa investing. Habang tumatagal, mas lumalaki ng lumalaki ang base kung saan kinukwenta ang iyong earnings. Kaya kung ikaw ay nasa 30s pa lang, ang ideal na strategy sa Pag-ibig MP2 ay ang tinatawag na aggressive compounding strategy. Ano ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Sa halip na kunin ang dividends kada taon bilang cash payout, mas maganda na hayaan mong manatili ang earnings sa loob ng MP2 account upang patuloy itong kumita. Sa MP2 program, pwede mong piliin ang 5-year dividend compounding option kung saan ang lahat ng dividends ay otomatikong idinadagdag sa iyong savings. Sa ganitong paraan, ang bawat dividend na kinikita ng iyong investment ay nagiging karagdagang puhunan na patuloy pang kikita sa mga susunod na taon. Halimbawa, kung maghuhulog ka ng 5,000 hanggang 10,000 pesos kada buwan, sa loob ng 5 taon, maaari kang makabuo ng malaking principal. At dahil na-compound ang dividends, ang principal na iyon ay patuloy panlalaki kahit hindi mo pa ito dinadagdagan ng malaking halaga. Silipin natin ang examples kung maghuhulog ka ng 5,000 at 10,000 pesos per month using the compounding option. Kung ipagpapatuloy mo pa ang ganitong strategy sa loob ng maraming taon, maaaring mas maging malaki pa ang epekto ng compounding kaysa sa mismong pera na inilalagay mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming financial advisors ang nagsasabing ang pinakamahalagang bagay sa investing ay ang maagang pagsisimula. Sa madaling salita, sa iyong 30s,
Hindi pa ito panahon para isipin kung paano ka kukuha ng income mula sa iyong investments. Hindi pa to stage kung saan ang goal mo ay gamitin ng dividends bilang panggastos. Sa halip, ang focus sa edad na ito ay wealth building. Ang goal mo dito ay palakihin ang kapital habang mahaba pa ang panahon. Habang mas maaga mong sinisimula ng pagbuo ng investment base, mas malaki ang posibilidad na magkakaroon ka ng mas malaking financial foundation pagdating ng iyong 40s at 50s, kung saan maaari mo nang gamitin ang ibang investment strategies para sa income at retirement planning. MP2 strategy sa 40s. Kapag nasa 40s ka na, kadalasan nagbabago na ang financial priorities. Kung sa 30s ay mas nakatuon tayo sa pagpapalago ng kapital, sa 40s naman nagsisimula ng maging mas mahalaga ang balance sa pagitan ng growth at financial stability. Sa stage na ito, marami na sa atin ang may mas malalaking responsibilidad tulad ng pamilya, education expenses ng mga anak, housing loans o mortgage at iba pang mas malalaking financial obligations. Dahil dito, hindi na sapat na ang strategy mo ay puro compounding lamang. Kailangan mo na rin isipin ang flexibility ng iyong savings at kung paano mo ito magagamit kung kinakailangan. Kaya ang ideal na MP2 strategy sa 40s ay ang tinatawag na balanced growth strategy. Ibig sabihin, patuloy mo pa rin pinapalago ang iyong investment pero sinisigurado mo rin na may access ka sa funds kapag kailangan mo ito. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para gawin ito sa MP2 ay ang ladderized approach. Ano ba ang ibig sabihin natin ng ladderized strategy? Sa ladderized strategy, hindi mo inilalagay ang lahat ng iyong savings sa iisang MP2 account. Sa halip nagbubukas ka ng maraming MP2 accounts sa magkakaibang taon. Halimbawa, year 1, mag-open ka ng MP2 account. Year 2, panibagong MP2 account. Year 3, panibago ulit. Year 4, panibago ulit. Year 5, panibago ulit. Dahil ang MP2 ay may 5-year maturity period, kapag nakumpleto mo ang 5 accounts na ito, mangyayari ang isang magandang cycle. Pagdating ng ika-6 na taon, magsisimula ng mag-mature ang iyong unang MP2 account. Pagkatapos nito, bawat taon ay magkakaroon ka na ng isang MP2 account na magmamature. Ibig sabihin, may pagkakataon kang magkaroon ng regular access sa lump sum savings nang hindi kinakailangan i-withdraw ang lahat ng iyong investments. Ito ang nagbibigay ng flexibility at liquidity sa iyong financial plan. Maaari mong gamitin ang matured funds para sa education expenses, malalaking gastusin sa pamilya, reinvestment sa panibagong MP2 account o iba pang investment opportunities. Sa madaling salita, sa iyong 40s, ang MP2 ay hindi lamang ginagamit para sa compounding. Nagiging bahagi na rin ito ng mas flexible na financial strategy. Ang pangunahing focus sa stage na ito ay balance between growth at flexibility. Patuloy mong pinalalago ang iyong kapital habang sinisigurado mong may access ka sa iyong savings kapag kinakailangan. MP2 strategy sa 50s. Kapag nasa 50s ka na, iba na ang pinaka-importanting goal. Hindi na ito tungkol sa maximum growth. Ang mas mahalaga na ay ang capital protection at retirement income. Sa stage na ito, ang ideal strategy ay income-focused MP2 strategy. Paano ito ginagawa? Mas pinipili ng maraming investors ang annual dividend payout option. Ibig sabihin, imbis na i-compound ang dividends, kinukuha na nila ang payout bawat taon. Ang dividends na ito ay maaaring maging supplemental income. Halimbawa, kung may malaking MP2 savings ka, ang yearly dividends ay maaaring gamitin para sa household expenses, medical needs, retirement buffer. Sa madaling salita, sa 50s, ang MP2 ay nagiging income tool, hindi na lang growth investments. Para mas malinaw, tingnan natin ang comparison. Sa 30s, focus, growth, strategy, compounding, goal, palakihin ang kapital.
Sa 40s, ang focus, balance, strategy, ladderized MP2, ang goal, growth plus flexibility. Sa 50s, ang focus, income, strategy, annual dividend payout, ang goal, retirement support. May kita mo na kahit pareho ang investment, Pag-ibig MP2, magkaiba ang strategy depende sa edad. Ang pinakamahalagang tandaan ay ito. Ang pinakamatalinong MP2 strategy ay hindi pareho para sa lahat ng tao. Depende ito sa edad, timeline, financial goals. Kung nasa 30s ka, gamitin mo ang advantage ng oras. Kung nasa 40s ka, balansehin mo ang growth at flexibility. At kung nasa 50s ka, gamitin ang MP2 bilang tool para sa income at stability. Kung gusto mong matutunan ang mas advanced na MP2 strategies tulad ng ladderized system at compounding roadmap, panoorin mo rin ang iba pang video sa channel na ito tungkol sa Pag-ibig MP2 investing. Kung gusto mong makuha ang MP2 strategy by age cheat sheet, kung paano gamitin ang MP2 sa 30s, 40s at 50s, i-comment mo lang MP2 age sa baba at ipapadala ko sa iyo ang free PDF guide. Makakatulong ito para makita mo kung anong MP2 strategy ang pinakabagay sa edad at financial goals mo. At kung ikaw ay nag-i-invest sa MP2, curious ako. Ikaw ba ay nasa 30s, 40s, 50s? At anong strategy ang ginagamit mo ngayon? Comment mo sa baba.